始めましょう。今日はレッスン32をします。Okay, first one. So dito, verb te form plus arimas. Meaning, used to state an action or resultant action that has been done by someone. Usually, ang ginagamit diri kay transitive verb. Pag may anti-transitive verb na ay naghimo na action. So, examples. Tsukue no ue ni memo ga oite arimasu. Someone has put a note above the desk. So, particle ga tong gamiton. Nganong ga man, di ba verb? So, timan-ani mo kapag naka-te form siya plus arimas, ang fixed particle niya is particle ga. Okay? Particle ga. Yung particle ga. So, tsukue no ue ni. Bakit ni? Nganong ni? Kay, di ba? Place. Asa niya gibutang? Tsukue no ue ni memo ga oite arimasu. So, meaning na ay nagbutang, na ay naghimo. Ato nga action. Mo na iyahang pasabot. Oopsie. Ay, next. Next example. Kabe ni. Ni na pod. Meaning, dito ang itabo ang isa ka action. Kung asa niya gibutang. Kabe ni posta ga haite arimasu. Hatte arimasu. So, someone pasted a poster in the wall. So, commonly, kani siya, naabtan na ni mga gihimo. Gihimo na siya. Kabe ni posta ga hatte arimasu. Someone has pasted a poster in the wall. So, particle ga gihapon ta din ha. Naka-te form tanan ha. Te form. Then, add na to si arimasu. Next. Number 3 example. Hong wa. So, kane, natay topic. Mani. Natay topic. Hong wa kabang no nakani. So, nganong ni? Kabang no nakani. So, nag-state siya og place. Timan-ani mo permi ang mga gamit sa mga particle. Pag topic, particle wa. Si topic nato diri si hong, si libro. Hong wa kabang no nakani oite. So, oite meaning put. Arimas. Someone put the book inside the bag. So, naa day nagbutag book sa sulod sa iyahang bag. So, wala na siga. Nga naman, kay nag-direct man ta diri sa object, ay sa place. So, pwede ra pod ani ang iyahang pattern. So, sa Japanese manggod, pwede nimo dula-dulaon ang sentence. Pwede ka muuna sa topic, pwede ka muuna sa place of action, or place sa gihimuan, or pwede nimo press aning sentence. Giuna niya si topic. Then, gisunod si place. Then, ang verb na nahitabo. Hong wa kabang no nakani oite arimasu. So, that's it. Next. Another example. Noto no mae ni. So, sa notebook daw, sa tubangan sa notebook, watashi no namai ga kaite arimasu. Pwede pod ingana ang iyang pagka-pattern sentence. So, giuna tinhiya si place. Noto no mae ni. So, sa tubangan sa notebook, unsay naa? Watashi no namai ga, iyaha daw name, kaite arimasu. Nakasulat dito. Nakasulat na siya. Nahitabo na. Nana dito daan. Nagets? Okay. Next. My name is written in front of the notebook. Ang English translation niya. So, nag-kanji ko dira para ma-familiarize ni mga kanji. Next. Pattern. Verb te form imas.
Kanina pod, same siya, used to say the state of an object. Kung unsa nimo siya naabtan. So usually kani nga pattern ginagamit in transitive verbs, meaning intransitive verb naabtan na nimo. Na naay nahitabo ning ana. Example, damado. Mado ga shimatte imasu. Shimatte imasu. 'Di ba? Ang shimatte naka-te form, shimarimasu. Shimatte imasu. Unsa daw? The window is shut or closed. Meaning, naabtan na nimo ning ana na siya. Mado ga shimatte imasu. So particle ga gyapon ta. 'Di ba ka fixed particle sa imas ug arimas ga. Mao na siya mado ga shimatte imasu. The window is shut or closed. Next example. Iie e kaite kara denki ga tsuite masu. When I return home or after nako nakaulig balay, nabantayan nako home, the lights are on. Nabantayan daw niya nga naka-on ang suga. So meaning naka-on na siya. Naabtan na nimo na nga na. Naka-te-imas ta diri. Te-imas. From the word tsuite, tsukimas to turn on. Naka-on daw ang lights. Okay, next. Another example. Reizoko no doa ga aitemasu. The refrigerator's door is open. Naabtan nimo nga open na ang ref. Ang door sa ref. So, mao na siya ang iyahang usually example. Ang kalahian niya sa te arimas, ang te arimas, for example, na dyan naghimo. Kaya siya na ay naghimo, pero naabtan lang nimo. Ang imas. Ang verb te imas, naabtan na nimo siya. Ang te arimas, na ay dyan naghimo ana nga action. Okay. Sana malinaw ako. Next. Data. Verb te form plus ukimas. Used to state an action that is performed in a certain time. So, naa kay gusto himuon na action or plano pa lang nimo, te ukimas imong himuon, imong gamiton. Example. Kune e kairu mae ni omiyage o katte okimasu. Bago daw siya mobalik sa country niya, mag-buy siya og mga souvenirs. So, ingani ang paghimo og sentence kanang gina-express nimo unsay imong himuon, unsay imong plano himuon. Mag-verb te okimasu. So, balik na ta sa ato ang particle dari na o kapag naa kay object dari. So, kuni e kairu mae ni omiyage o katte okimasu. Before doing verb na pattern, omiyage o, naka-o, kay mo ni imuhang verb din hiya. Then, ite form na to, butangag okimasu. Next example. Gumi wa hako ni irite okimashou. So, let us put the garbage in the box. So, nagaingon ka daan kung unsa himuon sa gumi. After nila gamiton or after gumi wa hako ni irite okimashou. So, ibutang daw na to ang garbage sa box. Another example. Hon o yonde kara hondana ni oite kudasai. So, meaning, after reading the book, please put it back in the bookshelf. So, dinhiya, atong gigamit nga pattern is after doing verb. Pwede na. Hong o yonde kara. After nimo gamiton ang libro, unsaon nimo? Unsay himuon nimo nga action? Hondana ni oite. Then, ang oite dari is to put. Ang oite dari nga isa is katong pattern nato na himuon nimo.
or ipahimo nimo. Oite kudasai. So nagaingon na ka nga unsang action iyang dapat himuon after niya basahon ang libro. So timaan nimo si verb te ukimas, naga-express ka og himuon nimo nga action after a certain time or after nimo mahimo ang isa ka action. Gets? Hi, next. Mada plus verb te imas. Meaning, still. Meaning niya still. Si mada still. Used to state that something still ongoing. Nagapanghitabo pa siya. Example. Mada ame ga futte imas. So, nagaulan pa. Nag-express ka nga. Nagaulan pa. So, tangal naman siya mada. Ame ga futte imas. Nganong ga? Ga siya kay ang futteru. Ano siya? Intransitive. Then, nakate imas na diri. So, particle ga. Teman na mag-fix na siya pag si ame ganina. Tas na si futteru, particle ga. So, meaning, nagaulan pa daw. It is still raining. Mada ame ga futte imas. Next. Ima, mada tabite imasu yo. I am still eating now. So, mada tabite imas. Usually, ang verb diri nakate imas. Kay still ongoing man. Nagapanghitabo siya. So, nakate imas tadala. Hi, another example. Hasami o mada tsukatte imasu kara, soko ni oite kudasai. So, diri si mada. Ana siya, hasami o mada tsukatte imasu kara. Because I am still using the scissor, soko ni oite kudasai. Please put it there. So, gamit na diri og mada. Kay iya pa dong ginagamit ang scissor. Nagsugo si ano na soko ni oite kudasai. Ibutang lang din ha. Hi, next. Noun plus toka. Mean niya is end. Pero kani siya, more informal siya kay yeah. So, ginagamit siya commonly sa conversation. Like mga friends, etc. More on kanto words siya, kumbaga. Example, do natabi mo naga skides ka, unsay mong ganahan nga food. Ramen to ka, tempura to ka, skides. Pwede mo pampuyag skides, pwede din as is na. Basta meaning niya is end. Next example, basketball to ka, tennis to ka shite imasu ka. So, basketball ba daw ka og tennis. So, parang siya end. Dapat noun yung noun lang, noun. To ka, tennis to ka, end. Hi, next. Particle plus mo. Kaya siya naga-double sa mga particle. Pero kani, naga-differ siya sa kung unsa paggamit. So, example, doko mo ikimasen. So, dili daw siya moadto bising asa. Pag si mo, nakasunod niya si meaning, wala siya'y adtuhan. Maka negative siya. Diba? Nakaano na siya sa last akong gihimo nga PowerPoint. Pag mo. Sumpay ni mo. Then, another. Hokani mo iru arimasu. So, there are also various things. So, na-double na itong particles diri. So, pwede na siya. Hokani mo iru arimasu. So, that's it. Lesson 30.